Hello mga farmland, magandang araw po sa ating lahat. Ito piling-piling araw ang aming pagbablog dito po sa property na pupuntahan namin na Along Lake. So ngayon po papunta kami sa property, kami ay sasakay po sa bangka. Ito po, dito po kami dadaan sa may ponduhan po papunta dito sa property. Ayan. Tayo po, ang ganda po dito mga ka-farmland. Pagpasensyahan nyo na po kasi po medyo may kulimlim. Sa ngayon po, ang papunta po sa property ay sasakay lang po ng bangka. Pwede din pong sa Kabinte or Kaliraya po dumaan kung saan po may pondohan ng bangka. Ngayon, ito po yung malapit sa aming barangay kasi nandito po kami sa taas sa bundok ng San Antonio, Kalayaan, Laguna po. So, ito po ay ang Sitio Magalolon kung saan po kapit po ang lake at kabila po ito ng Cavite, Laguna. Ayan po ang aming tour guide, papunta po dun sa property. Sa paibaba po dito, ito po ay may linya ng kuryente. Pero ilang minutes po ang aming biyahe papunta po dun sa property na ipinagbibili. Ito po ay kabila po ng Dahamstone. Ayun o, ang ganda po ng bahay. Ayan. Kami ipapunta na sa property dito sa Pondohan. Estimated po mga 20 minutes po drive ng bangka. Ayun po yung bangka na sasakyan namin papunta po dun sa property na ipinagbibili. Yan o, malaki po yung bangka na sasakyan namin. Oh, napakalinaw ng tubig. Ano? Magasan na kasi at dito natin iwain yung buta. Hari na nakamigis lang. Diyan pa magiging sa migis ni. Ito ang bakit pang tourist to. Nabili ito ng bus ko. Ayan po ang bangka na aming gagamitin sa aming pagtutour dito sa Cavite Lake papunta sa pinagbibiling property. Ganda po ng bangka. Ilan po ang capacity niyan, Tay, ng bangka? Marami yan. Hindi lang namin pinupuno. Sa tourist kasi, ang pinakamarami dyan, 15. 15. Hindi kinakargahan ng marami. Tay. Ha? Yan, ito po yung bangka. Bibilutin. Wala na. Ayan, kami po ay ready for take off na. Kami maglalayag na papunta ng property. Magtutur na po kami. Gamit po namin ang malaking yate ni Mang Eddie. Kanino po resort yun Ayun kay Madraga. Ay, isa pala kay Amara. Kay ano kay Ayan po yung Amara? Yung Amara. Yan pala yung Amara. Akala ko yung saan siya doon? Ay kasi maingay doon kaya ayaw ko doon, dito ako pumesto. Ayan po ang aming kapitan ng barko. At si Lodi. Jeno. May hindi masyadong maingay yung nasakayan po namin noon. Ang ingay ng bangko. Hi guys daw, sabi ni Jeno. Ito na po, maglalayag na po kami papunta sa property. anak ka ano?
Nakakatuwa po dito mga ka-farmland. Ang ganda po dito. Ayan po yung Amara Resort. Yan yung nakikita natin sa ano sa daan paahon ng San Antonio. Nakamukhain ka na. Ang dami pong resort dito mga ka-farmland oh. Yan ang amara yun siya. Ito, isang may-ari na yan. Ah, Yung amara niya kayo. sa mga nagnanais po ng mga ganitong farm resort na may along lake. Ah, oo. Wala doon sa may matiting bahay niya na. Ayan, sabi ayan. Ayan po ang mga resort dito. Yan po yung Amara Resort. Ito naman sa akin na. Ah, eto. Hindi na natin kalsada, diretso yun dyan. Ah, oo. Bago nyo pa lang po dinedevelop. Oh, bago ko na. Ay, hindi ko na din. Hindi ko na CR, tsaka kubo. Ah, May kubo na yan. pwede pong gawing camping site ano po? Nakukulong ako ng mga anisyon. Oo nga Yan siya, po. katabi ko kay Wallace. Yung Kamkali yan. Ah, yan po ang Camp Cali. Yan, yan, yan. Ah, ito po ang Camp Yan, ano ba Kamkali yata yan. Club Cali. Yan po. Tutur po namin kayo papunta dun sa property na ipinagbibili. Ang property po sa ngayon po ay travel by lake lang, magbo-boat papunta po dun sa 1.5 hectares po na ipinagbibili. So mga ka-farmland, yung mga buyer po na interested dyan sa mga ganitong pwedeng gawing resort. Kahit pa mga takbuko, kaya lang, hindi lang. Ayan po, may mga turista din po dito at mga bangkero din o may mga nagbabangka din. Ito po yung man-made dam na ginawa po ng Napocor o NPC ata kung di ako nagkakamali, para po maging source ng kuryente. So ito po yung kung may makikita kayo sa hydro sa Lumban, yung malaking tobo, dito po yung nakakonekta. Medyo may alon din. Yan. Pero hindi po nakakatakot kasi po ang laki po ng aming bangka. Ayun po, may magandang bahay. Makulimlim lang po at maambon. Madami po ditong resort sa gitna po ng sa mga isla dito sa gitna ng Cabinti and Caliraya Lake. Ayan po, ang dami pong mga resort dyan. Sarap mabingwit. So, sa ganito po, kung gusto pong magpa-tour, ito po ay 1.5 per hour po ang bayad sa bangka sa mga magtutour. Ang capacity po nito ay 15 katao.
inabot na po kami ng Ambon dito po sa gitna ng lake, pero okay lang po. Manageable naman po yung alon niya. Ayun o, meron pong dinedevelop na property doon. May backhoe. Paano kaya naitawid ang backhoe? Siguro, may mga linya din ng kuryente. Oh. Ayan pala yung Dahamstone. Yan yung Dahamstone, Kaliraya po, yung makikita natin dyan sa daan po sa Kabinti po. Isa po yan sa malaking resort dito at saka subdivision. At the same time, may golf course po dyan. Ayan, ang laki po ng bahay. Ayan, malapit na po tayo sa property. Yung isla na yun ang property ng ma'am. Sige po. Iikutin po muna namin ang property ni ma'am. Para po maipakita namin sa inyo. Lapit na po kami sa property. Ayan, mamamasyal po muna kami. Alin po yung pinaka-property? Ito po? Ito mismo? Ayan o. Sige po. Ito po yung property ni ma'am. Ayan na po, ayan pong naka-isla, yan na po yung property ni ma'am. Yan, paikot po kami doon sa property ni ma'am para po maipakita po namin sa inyo. Ayan po, may mga puno ng kahoy. Sige po. Yan, ito daw iniikutan namin na ito. Yan na po yung property ni ma'am. Yan po mismo yung pinaka-property. Iikot po kami papunta po doon. Ayan, ito po yung property. Mga farmland, ang ganda po nitong gawin. Resort, camping site po. Sako pa po yan? Ayan, sako pa po yan ng property. Sige po. Ano po yun, mga mangga? Ayan, may nakikita po akong mangga, dambong puti, tapos parang may santol. Ay, madami po siyang fruit bearing, may mga mangga po. Ito dito sa part na ito, kasama pa po yan sa property. Ayan o, ang dami po, may langka po. Ay, kung di ako nagkakamali, parang may durian. Yan po, mangga po yan. Halata naman po, dito lang po merong mga ano. Ayan, may mga mangga po pala sa loob ng property.
Madami siyang mangga. Nakatuwa naman. Anong mangga po? Anong klaseng mangga? Ano pong klaseng mangga? Indian mango? Ah, yan mga Indian mango. Pero ito talaga mga kahoy na talaga yung iba. Oho. Hanggang dito kay ma'am yan, pagkula yan. Ah, simula hanggang dyan po? Ito po lang tubig. Dito ayun. Yun po yung sulok. Hanggang yan po yung property na ipinagbibili. So, nandun po. Hanggang dito sa sulong, tapos pagalito tayo. Okay po. Hanggang doon lang po sa pinakasulok ang property. So, medyo mababaw po doon sa area doon. Malaki tong bangka namin kaya po hindi madala papunta doon sa property. Ang ganda naman po pala ng property. Yun nga lang po mga ka-farmland. Ito nga lang po talaga ay travel by boat lang po. Ayan po yung property. Kami po ay naliko na, nabalik na po kami para po pumunta po kami doon sa pinakaloob. Yan po ang aming tour guide. Tapos mapunta na tayo nila ano. Sa Pondohan. Sige po. Ayan po yung property. At kami po ay iikot papunta po dun sa pinakapondohan. Ngayong summer, ang ganda po dito, mainit. Tapos, ang ganda pong swimming. Nakakatuwa kasi ang property, may mga fruit bearing po. Yan po, oh. Yan, kasama po yan sa property. Ayun, doon kami magpopondo. Doon titigil ang bangka. Madami pong manggang kalabaw, tsaka Indian mango. Kami po ay ready for pondo na kami dito. Titigil na po kami. Ito po yung pinaka-port area ng property. Ayan, ang aming bangkero ay naka-ready na po. Meron pong mga langka dito sa property. At ayan nga po, patag po yung area dyan. Yan. Umulan na naman po ang aming pagtigil. Oops. Ayan. Ang ganda, ang linaw. Ang linaw ng tubig. Ayan, ganyan po kalaki yung aming yate. Hindi po, joke lang po yung aming pong sinakyan. Ayan, kami po yung magtutour na dito sa pinaka-property. Ito po ay may mga fruit bearing po. Ayan po ang mga mangga. May kaimito, mangga. Madaming mangga. Tayo, doon muna tayo sa boundary. Sige po, turo niya yung mga boundary. Ito pala yung napapalibutan ng ilog, lawa, ang lake. Ayan po, at ang kagandahan po, ang dami pong fruit bearing. Ang pinaka-nakatanim po ay mangga. Yan po, para ay mangga. Lilinisin namin, apat na tao kami. Ilang araw na lang ito eh. Budget niya, ma'am. Oo. Ayan po. Malinis naman po. Hindi nga lang linis na linis, pero okay lang. Hindi po masukal. Oo, hindi.
Ayan, ang ganda po dito sa property kasi ang dami pong tanim na fruit bearing. Mangga. Mangga, dambo, kaimito. Tapos ang property po ay flat and slope. Ano, hanay-hanay po dyan ang mangga. Ito po ay best po gawing resort or family resort or camping site, staycation, yung mahihilig po na may lake or may tubig. Ayan, papunta pa po doon ang property. So, ito po ay malaki kasi po ito ay bagong sukat. May adjustment lang po na mangyayari kasi po itong pinaka-property na naalagaan ng may-ari ay 2 hectares pero nung masukat po 2 hectares siya pero ang nakalagay lang po kasi sa tax deck ay 1.5 hectares, so meron pong adjustment na mangyayari kasi nung masukat po ay 2 hectares po yung lot number na yon. Yan, dito po kami magpipiknik after po namin mag-vlog. Magtutour kami dito sa isla. May mga langka, santol, kaimito, at ang mangga po ay malalaki na. Dati pong may mga nakatira dito. Kaya po ang daming mangga. Mabagal din po tumubuan. Damo ano, yung mga bugos lang. Yan po yung pamilya po nung nagtutur sa amin. Itong property ay nararating po ng mga DT na motor. Yung mga nagte-trail nakakarating po hanggang dito. Kung sakaling gagawin ng daan, merong pwedeng daanan. Pero malaki-laking gastos pa po at hindi pa alam kung hanggang kailan pa po yun magagawa. Kaya sa ngayon, ang best po ay travel by boat po. Mga 20 minutes. 15 to 20 minutes po, depende po sa bilis ng bangka. Kami po ay nagtutour, kaya po kami mabagal lang. Yan, sa area po dito ay slow po ng konti ang property. Mga ilang minuto na lang po ang punta pag nasa Kabintina. Galing dito. Apo. Ay, pag ganun yung takbo natin kanina, yung hamster, Kabintina yun. Oo nga po. Ay, di napakalapit na ano po. So, napakalapit na nga sa Kabinti kasi nadaanan na namin ang The Hamston. Pag doon sa Talaongan, sa punduhan may Talaongan, naka mga 40 minutes. 20 minutes. Pag mabilis, 20 minutes. Pag mabilis po, mga 20 minutes lang po doon sa pinakapunduhan sa Talaongan. Pag jet ski, baka 10 minutes. Ito po yung pinaka-boundary ng property. Nandun po yung pinakamuhon. Papunta po dito. Papunta doon sa area doon. Tingnan po natin yung muhon. Ayan po yung lake. Nabuhay eh. Sinasakan ko eh, nabuhay yung sinasakan. Nabuhay na. Nabuhay na yung ano. Ayan po yung muhon ng property. Yan. Papunta po dito. So, pag ano ng property pa area dyan. So, ayan po yung lake.
tabing lake yun. Yan. Halos Tapos na kabila, ito, pare, ito, iba na yung po ano, yan. Parang So, dila. dito ang property. Yan, nandun po yung isang boundary. Bisita ko naman dyan sa nursery. Diyan magagawa ng solar. Sa dagat. Ay, yung kami malapit sa sila kayo po. Alas 2, kain na natin. Ay, sorry mga ka-farmland, hindi ko dito na-stop, napa-play pa din habang naglalakad ako. Pasensya na po. Yan, papunta po kami dun sa kabilang part ng property, dun po sa may dulo. Dito po sa area na ito ay mga ano lang, mga soft food. May mga konting kahoy, may katmon. Ayan, nandito tayo sa pinakaibabaw ng property. Napapalibutan po yan ng lake paikot sa property. Yan, dito po may mga mangga din. Sa ngayon po, ito po ay wala pong kuryente. Ngayon po kasi nasa gitna po ito ng lake. Kaya po ang gamit po dito ay solar. May signal po ang cellphone, tsaka po internet connection. Pero ang kuryente po, wala po itong kuryente. And then ang tubig po, dyan po sila nakuha sa lake ng tubig. Yung mga panggamit lang. Tapos yung supply po dito ng mga pagkain tsaka ng mga tubig galing po dun sa bayan. Yung mga inumin. So ito po yung isa sa best na gusto pong magtayo ng mga resort, camping site, staycation po, or kung pang family resort lang po. Yung pong gustong makalayo sa city at dito po sa fresh air lumipat. Ito po ay travel by boat po ito, at ito po ay ang estimated po na biyahe sa bangka ay 15 to 20 minutes depende po sa bilis ng
piloto, kapitan ng aming yate. Kasi po nag-tour pa po kami, umikot-ikot pa po kami, kaya po medyo matagal kami dito sa property. Madami po dito mga artista na mayroong pag-aaring resort dito, kagaya po nila Miss Heart Evangelista. Alam ko po meron silang resort dito, tas na Miss Angel Locsin po, at marami pa pong iba. So nandyan po, nadaanan po namin ang The Hamstone Kaliraya. Ito po yung pinakatuktok ng property, so medyo mataas po itong area na ito. Ikot-ikot po ako dito sa pinaka-property. Yan po ang aking kabady. Sige, ang kanyang pagtabas. Ayan. Ayan mga ka-farmland, maambon. Kaya po medyo madilim po ang video. Ito po ay ang benta po ng may-ari ay 450 pesos per square meter. At ito po ay tax declaration. Buhay po yung nakapangalan sa tax deck. Located po ito dito po sa San Antonio, Kalayaan, Laguna po. Sako po ito ng property po ng Kalayaan, pero nandito na po, malapit na po ito sa may Cavite. So paano mga ka-farmland? Bye bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Bye bye.